So, konting sandali na lang ay pupunta tayo ng Germany. On a budget. Ito lang yung budget ko. Pero mas maganda yung sa France. Nagkita sila para sa isang pagkikita. Tapos yun, naglaplapan na sila. Hello mga broads and welcome ulit sa panibagong episode or vlog dito sa aking channel. Nandito tayo ngayon sa Denmark kasama ang mga Denmarks o Denmarkians. Mga Danish. Yeah. So, ang agenda natin ngayon, so konting sandali na lang ay pupunta tayo ng Germany. Pero syempre, ako lang mag-isa. Tapos limitado lang ang budget, kaya magpabas lang tayo papunta doon. Kano nga ba inabot doon? Basta nalagay ko dito pa kung magkano yung pamasahe mula Denmark to Germany by bus. So, ano gagawin natin doon sa Germany? Titignan lang natin kung ano kaya natin gawin mag-isa sa Germany on a budget. Ito lang yung budget ko. And then, babalik tayo by bus again dito sa Denmark kasi ito yung home base natin. Actually, itong tinitirahan namin, pinagamit lang sa amin. Simula nung bating sa Denmark, puro tulo na lang natulo ng sipon. Siyempre, todo tipid tayo, mag-hostel lang tayo. Baguhin nga natin yung background. Yan, okay. Siyempre, todo tipid tayo, kaya ang kukunin lang natin lodging yung hostel or dorm, yung may kasama ka sa ibang kwarto, tapos locker lang. Actually, ito lang dapat yung dala kong gamit. Ganyan lang. Kasi karay-karay ko to buong trip ko ng Germany. Kailangan ko magtipid na space. Kaya ayun, hindi ko nadadali itong camera. Hindi siya mabigat pero iingatan mo siya. The less na iingatan mo, mas magiging portable yung travel mo. Kailangan ko na palang pag-aralan kung paano magbilang 1 to 10 in German. Undut to. Mali tayo. Okay, see. Kita-kita tayo mamaya. Para makasave ako ng 2 nights ng accommodation, doon na ako matutulog sa bus papunta at saka pauwi. Para pagdating doon sa Germany, correct Tagalan. Medyo mababang upuan to, mga tenors. Ito na yung bus papuntang Germany. Ito ba niya yung tsura ng bus na sasakyan mo ngayon? Kalalapag lang ang bus ko galing Aalborg. Nandito na ako sa Berlin. Ito pala yung full backpacking setup ko. Ito ako lilibot sa Germany. Vloggeries. Pwedeng di pumunta dito. Sa Germany yung binibisita itong Brandenburg Gate. Baka may makarinig pero mas maganda yung sa France. Kakagaling lang natin doon sa pinakasikat na huwag yung tawanan nyo, may history yun. Hindi nga, seryoso. Yung nasa kaliwa, si Leonid
Russian, basta ano pangalan? Russian name. Tapos yung nasa kanan si Eric Hockner. Ang storya noon, isang araw nagkita sila para sa isang pagkikita. Tapos yun, naglaplapan na sila. Hindi. Marami kang makikita bukod dito, kaso yun yung pinaka-selling point nitong East Side Gallery. Yung nakikita nyo ito nasa likod ko, ayan. Marami din naman ganyan dito. Pero pag tingin nyo dun, ayan na, blank wall na lang siya. Ewan ko bakit. Ang hirap magtipid dito sa Europe. Ride mo pa lang sa train, 3.50 euros, 200 isang sakay mo ng train. Mamaya, kung walang tao dun sa room, papakita ko sa inyo yung tinutulugan ko. Tipid pa yun ah. So ngayon pupunta tayo ngayon sa kwarto ko. Ito na yun. Here is... Medyo mahirap siya sara. Pero yan. Ito na yung kwarto ko. Actually ito lang. Ito lang. Ito lang yung kwarto ko. Yeah. Ayun lang yung space ko. Ayun lang yung binayaran ko. At saka... Ito. Yeah. Yeah. So yung binayaran ko dito sa Germany, yung higaan na yan at saka yung ito. At saka yung space para gamitin yung shower, gano'n yun. Pero yan, kung mag-isa ka lang naman, tapos gusto mo lumibot dito, nakakuha ka ng Schengen visa, tapos nilibutin mo yung Germany, malamang sa buong paglalakbay mo dito ka sa mga ganyan katitira. Hindi naman siya ganun kasama. Ayan o, may view ka naman. Pero yon, 6 kayong maghahati-hati dito sa kwarto na to. Tapos isa lang yung electric fan. Buti na ng Germany ito kaya medyo malamig. Pero pag summer, maghahati-hati kayo ng oxygen dito, tapos magsasama-sama yung mga carbon dioxide na nilalabas nyo dito. 6 kayo. Pero sa ngayon okay, malamig. Hindi naman siya ganun kamurang-mura, pero kukumpara mo sa presyo dito sa Europe, lalong-lalo na dito sa Germany, kasi ito yung pinakamahal na lugar na pinuntahan ko. Pwede na. Pwede na pagtiyagaan. Pero main purpose mo naman kasi para pumunta ka dito kasi sa araw, lilibot ka naman, nasa labas ka naman. Nandito ka lang para matulog. At sa gabi, siguro punta ka sa baba, uminom ng beer or hangout. Pero yan. Hindi na masama. Not bad. Yan ang hostel gaming. So, naka-check out na ako dun sa hostel na tinutulugan ko. Pero, hanggang 11 lang kasi yun. Pero gabi pa yung bus na sasakyan ko pabalik ng Pilipinas. Bus hanggang Pilipinas. Bus pabalik ng Denmark. And then from there, lilipad pabalik. Ayun na yung sasakyan ko pa uwi ng Denmark. Flixbus. Ang ganda na muna yung escapade ko dito sa Germany. So, bye-bye.